What's up everyone? This is Jarek and welcome to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano pag-reset ng Epson L5190 gamit ang Epson Adjustment Program. Ito po ay free. Wala po tayong magagastong kahit ₱1. Ang gagawin nyo lang ay i-follow ang steps na sasabihin ko mamaya. So, let's go! Here are the notes and requirements. Please read and follow before tayo mag-start ng resetting ng printer. Okay, after you read the notes and requirements at magawa ito, mapupunta naman kayo rito sa pag-download ng file. So, go to the description of this video at makikita nyo yung link. Then, download this file. Let's click this and download. I-save lang po natin or auto-download na lang. Yan. So, ito na po siya. Loading na po. After that, minsan may instances na ganito na nade-detect siya as suspicious file, block, or download dangerous file. So, ang gagawin lang po natin ay i-download ito. Trust me po, hindi to virus at hindi po makakasira sa computer or laptop nyo. So, let's go and download this. So, i-click lang po natin to, full download history. Then, pumunta po tayo dito sa may 3 dots na pababa. Yan. Then dito meron minsan download suspicious file at download dangerous file. Pero ngayon, i-download suspicious file lang natin or download dangerous file. Yan, ito na po yung RAR. Then, i-open folder lang natin or show in folder. After that, ito na yung RAR file. So, right click, WinRAR ito, extract to, then ito po, itatype natin yung password. Yung password po, sasabihin ko mamaya sa video after nyong matapos or nasa video talaga. So, keep on watching and subaybayan nyo lang yung video, makikita nyo yung password. Yan. So, ito na po yung na-extract natin. Ito yan, no. From RAR file, ito na yung file na folder. So, open lang po natin to. After that, let's click this folder again. Open Adjustment Program. Then, ito. Run as administrator lang po natin to. So, may lalabas na error guys. Yan yung error. Itabi lang po natin to dahil gagamitin po natin to mamaya. Importante to. Kaya wag nyong i-close. Let's go back to the file folder. Back lang. Ito, back. So, ngayon naman i-click natin yung folder na key generator, Kgin. Then, i-click natin yung exe. Then, i-open natin tong application, itong WGen Epson L5190. Then, run as administrator again. Yan, ito na po siya, yung specific key generator. So, click naman natin yung license manager. Then, i-delete lang natin to. After nyong ma-delete dyan, mag-add naman tayo ng license. So ito, add license. So dito ilagay lang natin kung anong customer. Ikaw na lang bahala kung anong ilalagay mo. Basta do not keep this empty. Kailangan talaga lalagyan yan. So lagyan ko lang. So lagyan ko na lang ng company na YouTube. Then babalik naman tayo sa error kanina.
Yung error na lumabas. Ito yan. Ayan. So, itong your machine ID is itatype natin to. One by one. Kailangan walang mali. Kasi pag mayroon maling isa, hindi gagana yung key generator at hindi natin ma-unlock yung application. So, let's type this. So, ito na, natapos na natin yung pag-type ng machine ID. Paalala ko lang sa inyo, baka iba yung machine ID na nag-pop up sa pag-open nyo ng application. Minsan i-check din natin kasi hindi parehos ang na dito sa tutorial ko at sa lalabas sa pag-open nyo ng application. So, kung anong lumabas sa application mo, dun dapat i-type mo, hindi ito. So, check lang natin ulit. Kailangan parehos. Kayo D1F. D5E1 7043 F37136AD39. So ito, saktong-sakto. So i-close na natin itong error na ito. Click natin yung OK. I-save naman natin to. Then naman i-click natin to, ito. Okay, check. Then create naman tayo ng license. Yan. So ito na siya, oh. Ito na yan, yan, oh. So i-close na lang natin to. Ito rin. Open naman natin to. Yan, ito yung mga license key na i-replace natin sa loob ng exe. So, copy lang natin to. Click, back again, back. Balik naman tayo sa adjustment program. Then, Control V or paste. I-paste na lang natin. I-copy nyo yung kanina, ha. So, replace file in the destination. Yan. So, okay na yan. I-open na natin yung adjustment program. Right-click again. Run as administrator. Then, yes. So, ito na, oh, yung username or company ID natin. Andyan, oh. Yan yung generate natin key. Napalitan na yung nasa loob na ni exe. So, click natin yung OK. Ngayon, ito na yung Epson Adjustment Program. Ibig sabihin, gumana yung license key or key generator natin pag napunta kayo rito. Pag may error, hindi sakto yung pag-type nyo yung machine ID. Yan. So, click naman natin yung select. So, hintay lang tayo ng konti. Yan. Dito lalabas yung model name 5190. Huwag nyo na lang hawakan yan. Or huwag nyo na lang ibahin lahat ng mga setup dito kung 5190 talaga yung printer nyo. So, click natin yung OK. After that, i-click na natin yung particular adjustment mode. So, ito. Napunta na tayo sa mga maintenance and adjustments. Ito talagang ginagamit sa mga work sa printer, lalo na sa mga head cleaning, waste ink pad counter, ink charge at shipping settings. Pero ang talagang ginagamit dito at ito ang problema natin, yung waste ink pad counter. Ito. Then click natin yung OK. Then i-check naman natin yung main pad counter. After that, i-click nyo yung check. May lalabas dyan na mga dito sa mga text box. Pag 100% na talaga, kahit isa dyan, kailangan na talagang i-reset nyan. Pero pag 86 to 70%, reset na din para hindi ka na maabala pag nag 100%. Let's go to the next step. So, click natin uli. Ito, main pod counter, flatten counter. Then, ngayon, i-click nyo naman yung initialize. Click nyo lang yung OK. OK lahat. I-click nyo yung OK. Then, OK again. After that, OK na yan. Restart nyo na lang yung printer. And good to go to print again. Okay na po yung printer nyo.
i-restart nyo na lang po at ready for printing again yan. Tips ko lang po sa inyo, pag na-reset na yung printer nyo ng 4 to 5 times, ay dapat meron na kayong backup na waste ink pad. Kasi aapaw yung waste na ink sa waste ink pad or maintenance box dahil na-reset na natin for 5 times. So kung meron kayong supply, ipalit nyo na lang agad kung nag-reset na kayo ng 4 to 5 times. Again, this is Jeric and salamat sa panunood. Don't forget to like and subscribe at mag-comment na rin para sa future video natin or shoutouts. Thank you and God bless.